Guys, sobrang dami ng nadamay dun sa pagkaka-viral ni ate. Yung isang OFW na umuwi, 2 buwan pa lang sa kanyang amo, pinauwi na to. Pero hindi natin talaga alam yung totoong dahilan bakit siya pinauwi. Dahil dun sa pagkaka-vlog sa kanya, mga vlogger, mga advocate na katulad namin nag-away-away na. So, wag na dapat natin intindihin yan. Intindihin na lang natin yung mga OFW na humihingi ng tulong. Kasi the more na itatopic natin yan, i-content natin yan, hindi nawawala sa isipan ng tao eh. Kasi totoo naman yung iba, pinagkakitaan na yung video ni Kabayan. May mga nag 2 million views pa nga. Hindi na natanggal sa social media yung live ni Kabong, so paulit-ulit na lang yung issue. Ang isipin po natin yung mga OFW na nangangailangan ng tulong, lalong-lalo na yung mga kasambahay. Pag pinasok mo kasi yung mundo ng social media, hindi mo masasabing tama ka eh. May kanya-kanya tayo kasing opinion, hindi mo mapiplease ang isang tao para yung opinion mo is paniwalaan ka. So kung ano yung opinion niya, irespeto mo na lang. Ganun dapat pag isa kang content creator or vlogger, dapat malawak yung pag-unawa mo. Na kahit ipaliwanag mo sa kanila na wala ka namang intention, kung hindi ka talaga nila maintindihan at ayaw ka nila, ikaw pa rin ang masama. Nakakalungkot lang talagang isipin na dahil lang sa video na yun, pati mga advocate na magigiling na advocate, matagal ng vlogger sa Saudi Arabia is nag-away-away na. Kasama na yan sa mundo ng social media. Kaya wag na kayong mag-comment ng kung ano-ano pa. Close issue na. Move on na tayo sa kagandahan ni ate. Mas marami pang magandang mga DAs dyan pero hindi pinapauwi. Hindi sila nagpapakita ng mga motibo sa kanilang amo. Sabi nga nila, kung nagpapakita ka talaga ng motibo sa iyong amo, maganda ka man or pangit, titirahin ka talaga niya. Kaya dapat pag nagtrabaho ka sa bahay, gawin mo lang ang trabaho mo. Huwag kang magipag-close sa amo mong lalaki. So dapat i-close na natin yung issue dun sa OFW at dun sa advocate na nasa OWA na, kasi masyado ng maraming nadamay. Pag-focus na lamang po tayo sa mga OFW na nangangailangan ng tulong. God bless po. Habang pinapaliwanag nito sa publiko ang kanyang saloobin. Bakit issue sa'yo ang sabihin mo sa akin? Ito ba napahiya? Anong gusto mong gawin ko? Nagpakamatay ako dahil sa hiya? Ito'y matapos mag-viral ang latest live video nito kahapon kung saan sinagot nito ang mga paratang na kumakalat sa Facebook at TikTok na di umano'y dinala nito sa Saudi ang galawan pang Pilipinas at kasuotan at lumabas sa CR na nakatupis ng tuwalya. Ngunit marami sa mga OFWs ang nakapansin na sa kabila umano ng pagpapaliwanag nito sa publiko ay wala man lang daw itong nabanggit na pagpapaliwanag patungkol kay Kaagapay Kabong Concha, ni hindi man lang daw nito ipinagtatanggol si Kaagapay Kabong Concha sa publiko, sa kabila umano ng maayos na pagtrato nito sa kanya. Sa halip nagagawa daw sana ito ng kaparaanan upang matulungan si Kaagapay Kabong Concha, ay wala man lang daw itong ginawa o sinabi sa kanyang live video. Kaya marami sa mga OFWs ang nadismaya. Isa na dito si Sordo Salanap na dating nagtanggol at naawa kay Kabayan dahil sa ginawa ng mga bashers. Na ngayon kanyang nasabi na ang dati umanong mahiyain na OFW sa unang video interview ni Kaagapay Kabong Concha ay wala umanong utang na loob at malaki na umanong ang kaibahan. Ang dati daw na mahiyain ay wala na daw hiya sa ngayon. Ito'y matapos mapanood ang live video ni Kabayan na wala lang daw hakbang na pagpapaliwanag patungkol sa nangyari na siyang dahilan ngayon kung bakit siya ay pinupuri, habang daw si Kaagapay Kabong Concha ay nalugmok. Ito opinion ko to para wala siyang utang na loob. Sa ganun nangyari kay Kabong, dapat mismo siya pa nagpalabas kung gusto niya, na mismo maayos siya, kasi maayos naman ang pagtrato sa kanya eh. 'Di ba? Pwede naman siya doon sasabihin niya na baka na-misinterpret lang po ninyo, ako po'y nahihiya lang din sa mga nangyari, kaya siguro ganun din ang tanong ko. Pero naunawaan ko na rin po si Kabong or mismo si Sir Bong dahil taga-OWA siya at sa kanyang interview. Dapat mismo ipapacify niya. Iba pa yung kanyang justification. Ano ngayon sasabihin niya na pahiya? Parang hindi naman yata tama. Kaya parang sa tingin ko,
Hindi rin po fair ang treatment po dyan sa nangyari sa kanya. Sa halip na siya po ay of course nandyan ang simpatya, pero dapat siya din ay gumawa ng kaparaanan na mabibuild up. Tingnan mo, siya ngayon ang pinupuri, ang isa ngayon ang nadadaw ng gusto, nalugmok ng gusto, napapahiya. Hindi po, parang nadidismaya ako. Totoo lang, paninindigan kong sasabihin ko sa iyo ulit. Napapansin ko wala ka ng hiya. I challenge you. Isiwalat mong tunay nangyari sa iyo. Kasi walang amo, walang employer na magpapauwi sa isang empleyado basta-basta sa sobrang laki ng kanilang ginastos kung hindi ka gumawa ng hindi maganda. Magsabi ka na lang ng totoo. I challenge you. No, mismo na lang na isabi mong totoo. Isiwalat mo na lang totoo ang kaganapan. Na siya namang sinagot ngayon ni Kabayan kung bakit ba daw siya ang sinisisi ng mga OFWs sa nangyari ngayon kay Kaagapay Kabong Concha. Bakit ako ang sinisisi ng buong OFW na natanggal si Sir Bong? Bakit ako sinisisi nyo? About kay Sir Bong. Bakit ako? Kasalanan ko ba yon? Dahil kapag alam ko na mangyari sa buhay ko ang kahihiyang nangyari sa akin ngayon, hindi na ako magpa-interview. Hindi na. Tapos kung ano man nangyari kay Sir Bong, hindi ko yun kasalanan. Kung may pinagdadaanan siya, parehas kaming may pinagdadaanan. Bakit ako sinisisi niyo? Bakit ang dami-dami kong narinig about sa viral? Wala akong sinabi doon na maganda ako. Si Sir Bong, ang sinabi niya sa akin, hindi ka ba natakot na mag-abroad na ganyan ang itsura mo? May sinagot ba ako doon? Wala. Wala akong sinagot kasi alam ko sa sarili ko, nag-apply ako katulong para sa pamilya ko. Bakit? Gusto niyo talaga papatulan ko kayo, no? Nananahimik na ako May nakita ba kayong post ko? Nag-deactive na ako. Anong ginagawa nyo? Bakit binabash at bash nyo pa rin ako? Gusto nyo talaga patulan ko kayo. Tapos pag patulan ko kayo, sasabihin nyo lumalaki ang ulo ko. Saan doon? Saan doon ang lumalaki ang ulo ko? Saan doon? Shout out sa'yo, DG Sordo sa Lanap. Anong mo sa akin, sir? Bakit issue sa'yo? Issue sa'yo na nag-live ako? Issue sa'yo na nag-smile ako? Bakit issue sa'yo ang sabihin mo sa akin na, ito ba napahiya? Anong gusto mo? Anong gusto mong gawin ko? Magpatiwakal? Makita mong na nagpakamatay ako dahil sa hiya? Yan ba yung gusto mong ipaabot sa live mo na, ito bang sinasabi nyong napahiya? Yun ba yung gusto mong ipaabot sa akin? Yun ba yung gusto mong ipaabot na, yun ba yung gusto nyong ipaabot na, ito ba yung napahiya? Anong gusto nyong makita? Yung namamatay yung OFW dahil sa depress? Wala kayong narinig galing sa akin. Ano ka ba, Sir TJ? Advocacy ka ba or what? Ang tanda-tanda mo, lalaki kang tao, nakikisali ka. Inaano ba kita? May narinig ka ba galing sa akin? Wala kayong narinig. Wala kayong narinig galing sa akin. Nananahimik po ako, Sir TJ. Bakit ganon? Bakit ang dami mo post? Ginagamit mo ako? Ginagamit mo yung pangalan ko? Ginagamit mo yung pictures ko? For what? For viewers? For money? Pero hindi mo iniisip kung anong nararamdaman ng tao? Alam ko, Sir TJ, kung sino man nakakarinig, kung sino man mga followers niya, o sige, i-mention nyo. Di ba sabi mo? Hindi mo ako ma-mention? Hindi mo ako ma-mention, di ba? Hindi mo ako ma-mention.
Ako, inahayaan ko na maraming nagbabash sa akin na, ay, ang pangit pala, walang filter. Wala akong pakialam. Kasi, I never claim na maganda ako. Hindi ako nag-claim na maganda ako. Hindi ako nag-claim na maganda ako. Sino ba nag-claim na maganda ako? May narinig ba kayo galing sa akin na maganda ako? Sinabi ko ba sa inyo na maganda ako? Never. Hindi ko yan sinabi. Bakit niyo ako binabash? Tapos, ang dami yung sinasabi. Sabi mo, ito lang, lumalaki ang ulo ko. Saan doon, sir? Saan ako lumaki ang ulo? Saan? Sa paano? Dahil nag-post ako? Dahil nakita yung nakasmile ang mukha ko? Kaya sinasabi mong lumalaki ang ulo ko?